Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Unahin po muna natin ito, pag-usapan natin. Supreme Court po ay may aksyon na po sa mga petition ng kampo ng mga Duterte. Okay, so ang isang are, ang sabi rito ay statement, March 13, which is today. On March 12 at 4:26 p.m., the Supreme Court received a third petition for habeas corpus certiorari and prohibition with prayer for issuance of TRO and writ of preliminary injunction filed by Paulo Duterte, si Congressman, si Pulong. So ito yung ikatatlo. So the petition challenges the actions of E.S. Lucas Bersamin, Remulla, etong si Marbil, BNP, mga respondents, and in enforcing the ICC warrant against former President Rodrigo Roa Duterte. It seeks to nullify. Ibig sabihin, hinihingi po ng mga petitions na yon na nandiyan sa taas na ipawalang saysay yung mga aksyon at yung mga aksyon po katulad ng pag-assist dun sa Interpol, pakikipag-cooperate sa kanila na ma-enforce yung warrant of arrest ng ICC kay Duterte. At saka para din daw po hindi na raw makipag-cooperate pa furtherly. Okay? Ang gobyerno natin sa ICC. Ano ho ang ibig sabihin nitong part na to? Prohibit further cooperation with the ICC. It means hindi po magbibigay ng anumang mga impormasyon kung meron mang mga nakatago sa baol ng ating gobyerno, like yung mga police records regarding dun sa mga napatay, kung meron mang mga naging investigation ng current administration ng PNP. So hindi po ito ipapadala sa ICC para magamit bilang additional proof as pieces of evidence ng panig ng prosecution laban kay Duterte. Yun ang ibig sabihin niyan. And then the petitioner also prays for a writ of habeas corpus to secure the release of former President Duterte from his confinement and detention. Alam niyo, itong part ng habeas corpus, ito ho ay wala na tong visa. This is already moot and academic. Bakit? Wala pong kapangyarihan ng Korte Suprema mag-utos sa ICC. Kahit pasabihin natin na pumabor lahat ng mga Supreme Court justices, mag-15-0 pa yan, hindi ho nila mauobliga ang ICC na sundin sila. Bakit? Unang-una, separate entity ang ICC. Nasa loob din sila ng isang bansa. 'Di ba? Nasa ano sila, the Netherlands. So may sariling soberanya, may sariling gobyerno. Hindi walang kinalaman sa Pilipinas, 'di ba? Walang control ang Pilipinas sa kanila. Ganon din naman sila sa atin. So, useless po kung bigyan man sila ng habeas corpus at magmumukhang tanga lamang ang mga taga-Korte Suprema dito. Bakit? Ang habeas corpus po ay binibigay ito kung ang isang akusado ay dinetine, nakadetain ito dito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas na kung saan ay meron pong jurisdiction ang ating mga batas. Hanggang saan po ba ang jurisdiction ng ating mga batas? So, syempre, hanggang dyan po sa 12 nautical miles ng territorial waters ng Pilipinas mula ho sa Dalampasigan. Diba? Sa exclusive economic zone natin, hindi na po yun doon kasama, hindi na yun kabilang. So kung hindi po kabilang sa EEZ natin, ang bisa ng batas ng Pilipinas, lalo na ho sa the Netherlands, sobrang nahulayo niyan. Sobrang pang-aabuso naman na sa kapangyarihan niya, kumbaga, na uutusan pa yung mga taga-ICC na mag-comply sa batas o sa desisyon ng Korte
Suprema ng Pilipinas. This is already a useless petition. Okay, dapat penetition nila ito agad-agad habang nandito pa, nang sa ganon may magagawa pa, 'di ba? Okay, ngayon ang sinabi ng Korte Suprema rito kanina, ang sabi diyan, on March 13, 2025, the Supreme Court en banc 15-0, lahat-lahat po 'yon. En banc hindi po sila 15-0 bagos unanimously resolved to, sabi rito, consolidate, pagsamasamahin daw po yung mga petition ng magkakapatid ni Kitty, sabay kasi ito, si Kitty, si Baste, at saka etong si Pulong. Kasi isa lang naman yung sinasabi nila, di ba? So pagsamasamahin na lang daw yan. Number 2, direct respondents in the consolidated petitions to show cause within a non-extendable period of 24 hours from receipt of notice why the peremptory writ of habeas corpus should not issue. So pinapaharap sila sa Korte Suprema within 24 hours na magmula nang ma-receive nila ito. Ganon. So isang araw. So ibig sabihin nito, ganito po kaikli, hindi po magigipit. So kung paano ko lang itong simpleng pinaliwanag sa inyo, bakit ito pong habeas corpus ay wala na hong kwentang petition ito, kasi nga po, walang batas tayo, wala tayong jurisdiction over the ICC. Kung titignan lang din naman po natin ang gamitin ng common sense, ang layo po ng physical location nila. At hindi natin teritoryo ang the Netherlands. Ang teritoryo po natin dyan, hanggang dun lang tayo sa Philippine Embassy. Kung merong Philippine Embassy doon sa the Netherlands, hanggang dun lang ang extension ng teritoryo natin. Paglabas ng bakuran yan, nasa the Netherlands ka. Pag nandun ka sa loob niyan, technically nasa Pilipinas ka. Kaya nga bandera ng Pilipinas ang nandoon 'di ba, sa mga embassies natin. Okay, sabi, a copy of the available pleadings may be downloaded from public pleadings, blah, blah, blah. So that's the link. Okay, kasi marami na naman nagsasabing mga hindi makaintindi ng English na mga DDS ay nagdesisyon na raw ang Korte Suprema at pinabura na at mapapauwi na si Tatay Digong. Kasi inaksyon na yung petition ng mga anak, ng 3 magkakapatid. Ay! Sabi ko, walang iya naman talaga kayo pagdating sa fake news, ang lupit ninyo. Kaya nga tawag dito, pinapaliwanag ko sa inyo na ano po ang kalagayan ng petisyong ito. Okay? Ang lupit, 'di ba? Sabi ni Rogelio, JDB, ang laki ng kabangagan mo, pro impacto ka. Wala na, kawawa naman kayo. Hanggang ganyan na lang, kawawa naman. Okay? Bakit napakaikli ng palugit? Kasi alam na ng Korte Suprema, hindi na natin kailangang magdiskusyon pa ng mahaba. We don't need to debate. Issue ng na lang yan, it's a matter of jurisdiction. Di ba? Tanong na lang yan do we have jurisdiction in the Netherlands or in the ICC? Wala po, Your Honors. Patay. Kung talagang mahal nila ang tatay nila, kung ako yan, nasa kalagayan nila, nako, pagka-aresto pa lang yan, papakita ko na sa Korte Suprema na dapat akong bigyan ninyo ng pabor para sa writ of habeas corpus. Pero alam niyo yung writ of habeas corpus, kung tutuusin, hindi ito kasi naman agad-agad na binibigay. Ang alam ko yung requirement dito ay kinakailangan yung tao na hinuli for certain circumstances ay dalhin sa korte, hablahin. Let's say after 72 hours. That's the maximum time, 3 araw. Pero kung wala pa rin nangyayari, 'di ba? Kung wala pa rin nangyayari,
doon po pwede lang mag-petition sa Korte Suprema or saan mang korte sa Pilipinas, hingiin yung approval para sa sa habeas corpus. Ang Tagalog, ang English po ng habeas corpus ay bring the body. Kahit i-google nyo pa yan, it's bring the body. Okay? So, kahapon, kitang-kita naman po kasi sa social media, sa mga balita, di ba? Halos buong maghapon hanggang kanina, kitang-kita po ang may mga update. Nagbi-video si Duterte, nag-upload, di ba? So, ibig sabihin, there's no reason para masabing dapat magbigay paboran yung petition to bring the body. Dalhin sa korte ang buhay na katawan ni Rodrigo Roa Duterte, ang dating Pangulo ng Pilipinas. Kasi nakikita, di ba? Nakikita. Okay? So hindi po hindi po karapat dapat ma-issuehan sila. And that's the reason kaya wala pong issuance na i-release ang Korte Suprema. Dahil again, hindi po 'yan immediately na dapat ay inire-release. May certain requirements po 'yan ang habeas corpus. Doon sa ibang mga petitions, doon po meron po pwedeng yung katulad ng TRO. So that's for urgent matters. Okay? Alright, so iwan po muna natin to.